Wala akong ideya kung bakit ako dinala na Senyorito Calix sa kondo nito. Bumalik ang amo kong nakatanggal na ang necktie, nakatupi ang manggas at nakabukas ang ilang botones sa long sleeve na suot nito. Bitbit ang isang kahon. Sumalpak to papapuo sa carpeted na sahig sa tapat ko. Nilapag sa tabi ang dalang kahon at saka hindi nang hingi ng pahintulot na hawiin ng suot kong bestida. Senyorito, anong ginagawa niyo? Pigil kong binawi ang bestida. Kinabahan tuloy ako. Di naman sa nagmamaganda pero kami lang dalawa ang nasa loob. You stupid. Linisin ko lang yung sugat mo. Singhal nitong muling inabot ang laylay ng bestidang suot ko. Hinawi kung saan ang sugatang tuhod ko. Akala ko kasi, nahihiyang saad ko. Anong ano? Yumuko to upang buksan ang kahon. Nilabas ang bulak, alcohol at betadine. Ano kasi, tayo lang kayang nandito. Ang dumi ng utak mo. Ang tanga mo talaga. Dinala kita dito para maglinis. Napasimango tuloy ako. Yun palang ipapagawa sa akin. Pinamulahan tuloy ako sa sobrang hiya sa sarili. What were you thinking? I am not that kind of person that you think of. Kikibot-kibot nito at saka biglang nalagyan ng galos ko ng alcohol. Wala sa oras napatili ako. Tangina, sobrang hapdi. Senyorito. Di ko napigilang mapadaing. Naging mabilis naman sa Senyorito Calix at hinipan ang sugat ko. Nagpatiuna ako. Biglang nawala ang hapde habang tinititigan ko to. Naging masuyo ang kilos nito. Ayun, na naman ang puso ko at ibig ko mawala sa dibdib sa bilis ng tibok. Mahapdi pa ba? Masuyong tanong nito at hinipan muli ang galos ko. Umungol ako na nakatuon pa rin sa gwapong mukha nito. Kinuha nito ang bulak at betadine. Maingat na pinahid doon. You should take good care of your skin, Desra, because you are a woman. Di ko hiniwalay ang mga mata ko dito hanggat natapos ito ang paglalagay ng pangunahing panlunas sa sugat ko. Siguro nga arrogant at mayabang to, pero may tinatagong malambot na bahagi to sa puso. Dahil nga lutang at malayong isip ko, hindi ko agad napansin na tumayo na to mula sa pagkakasalpak sa sahig at may sinasabi. Napamulagat ako nang tumama na naman ang daliri nito sa noo ko. Aray! Where is your mind, Desra? Reklamo nito. Ano po yun? Blankong tanong ko. Napabuntong hininga ulit at sinabi, As I told you, maglilinis ka dito tuwing weekdays at sa weekend sa malaking bahay. Ikaw ang bahala sa oras kung kailan mo gustong maglinis o kailan ang bakante mo basta Lunes hanggang Webes ay dito ka? Tahimik at nag-iisip kung tatanggapin ko ang mukha hindi senyorito. Hindi ko na kailangan maglako ng bibingka tuwing maaga papunta ng paaralan. Sabado at linggo lang ang maglalako. Napansin nito ang pananahimik ko. Okay ka ba doon? Babayaran naman kita. Oo, okay na okay po, senyorito. Good. Sakto tumunog ang doorbell. Agad tumalikod sa Senyorito Calix upang tingnan kung sino ang panauhin. Pagkabukas ni Calix sa pinto ay tumambad sa harap ang binata ng kanyang contractual cleaner na si Manang Lorna. Senyorito Calix, pasensya na po at di po ako nakapaglinis kanina. Okay lang, Lorna. Natatarantang dinukot ni Calix ang cellphone sa bulsa, saka nag-send ng pera kay Lorna. That is your last pay. Po, senyorito? Yesterday was your last day and goodbye. Tarantang pinagsarhan niya ng pinto ang kanyang cleaner. Bumaga naman siya na hininga bago bumalik sa loob. Sino po yun, senyorito? Si Desra na ako kuryoso. Just a random prankster. Now do the cleaning, you stupid. Matigas niyang utos na nilampasan ng dalaga upang maligo. Nagmamaktol na sinundan ko ng tingin ng amo kong papasok na ng silid. Kung palilinisin lang naman ako nito, bakit pa ako bibili ng damit na sobrang mahal? Mabibigat ang hakbang na sinundan ko ang amo sa silid. Walang katok-katok na pumasok ako. Napinto ako sa sasabihan dahil sa nabungaran. Pinapahubad nito ang pantalon at ang hinayo pa kong mata sadyang tumama sa mabalahibong puso nito. Speak up. Yun lang ang lumabas sa bibig ko dahil natarantala naman ako. You stupid. Hurry and speak. Gigil na nito. Bakit mo nga ba kasi ako binili ng damit kung papalinisan mo lang din naman ako, senyorito? Walang prenong deklara ko. So? Pahiram po ako ng t-shirt, senyorito, at saka pants po. Baka po kasi madumihan ko to, sayang po. Fine. Sumasang-ayon na wika nito. Dalitong kumuha ng simpleng t-shirt at shorts sa closet. Now go! Taboy nito na maibigay sa akin ang hinihingi ko. Sumaglit agad ako sa banyo sa may kusina upang doon magbihes.
Pinamulahan ako na mapansin ko ang short na hawak ko. Hindi to shorts kundi boxers ng amo ko. Anong iniisip nun at ito ang ibinigay? Di ko talaga maisip ang sarili kong magsusuot ng boxer ng amo ko. May pagpipilian pa ba ako? Yun kung gusto ko maglinis ng walang salawal. Napilitan man sinuot ko. Anak ng... Napamura ako nang tumunog ang tiyan ko. Kaninang tanghali pa ako walang kain. Sumaglit agad sa ref ng amo ko. Baka may pwedeng makain ngunit pawang bote ng mineral water at wala nang iba. Gutom na ako. Nagpunta ako sa tapat ng pinto ng silid ng amo ko, tsaka kinatok. Pagkabukas ko, nakita kong nakaligo at nakapagbihis na ito. Gaya na inaasahan, nakaharap na naman sa laptop. Nagpaalam akong bibili ng makakain. Pinigil ako nito at ang sabi mag-order lang kami pero di na ako makapaghintay kaya bumaba na ako. Tiniis kong elevator dahil sobrang gutom ko na. Bumalik akong dalang isang lata ng sardinas, bawang, sibuyas, magic sarap, odong at 1 kilo ng bigas. Nilampasan ko ang amo kong nakaupo sa couch at nagtitipa-tipa na naman. Tila ba kidlat akong kumilos sa kusina nito. Agad akong nagsaing ng kanin, tapos ginasa ko ang sardinas at sinabawan. Hindi ko ininda ang umaalingasaw na amoy ng tinapa. Tuloy wala sa oras na sumilip ang amo ko sa kusina. Desra, what are you doing? Cooking? Biro ko. Stupid, anong niluto mo? It smells stinky. Yes, smells stinky. Looks yucky but tastes yummy. Dagdag ko pa. Dali kong hinain ang niluto ko at nilapag sa counter. Sumaglit to sa tabi ko at sinilip ang niluto ko. Senyorito, sigurado ko magugustuhan mo to? Giniya ko ang amo sa pagkainan at pinaupo doon. Pinaghain ko ng kanin sa plato at yung sinabawang sardinas na may odong sa nilagay kong mangkok. Tas naupo na rin ako sa tapat nito. Salamat sa pagkain. Tulan kong pinagsakop ang palad sa harapan at saka pumikit. Pagkatapos agad kong sinanggaban ng kanin dahil sobrang gutom ko na talaga. Nakailang subo na ako na mapansin ko sa Senyorito Calix na tinitingnan ng ulam. Animo ine-examine ito ang tinapa. Senyorito, hindi po yung specimen para titigan mo ng ganyan. This dish is new to me and I don't think that this tastes good. Lokot ang noong sinuri pa rin ito ang ulam. Ano ka ba? Paano mo malalaman ang lasa kung di mo naman matitikman? Wala sa sariling tumabi ako dito. Kinuha ko sa mangkok nito ang ulam at saka sinahog sa kanin at dali kong isinubo sa bibig nito. Di agad nakauma ang amo ko sa ginawa ko. Nang malasahan itong pagkain, binawi na nito ang kutsarang hawak ko. Muli itong sumubo at sumubo ulit at sumubo na naman. Diba, sabi ko sa'yo, masarap po yan, senyorito? Buong pagmamalaking sabi ko. Anong tawag dito? Sobrang nakukuryoso ang mukha nito. Sumubo na naman ito. Pagkaing mahirap? Biro ko. Bigla itong ngumiti. Ngiti na umabot hanggang mata. Tinambol na naman ang puso ko sa simpleng ngiti ng amo ko. You stupid! Kumain ka na dun, sabi nito. Masayang kumain kami. Nagkukwento ko ng mga kung ano-ano. Minsan natatawa to, minsan naiirita. Matapos ay niligpit kong kainan namin at hinugasan. Ang amo ko'y bumalik sa sala para magtrabaho ng walang katapusan. Naglinis na rin ako. Pinalitan ko ng bedsheet ang silid ko. Mahigit 1.5 oras, natapos ko ang paglilinis. Di naman ganon kalakihan ang lugar. May 2 silid, sala, kusina. Tama lang pang isahang tao. Sinabi na Senyorito Calix na dito siya naglalagay tuwing weekdays dahil malapit lang sa kumpanya na pag-aari nito. 8:00 na ng gabi na matapos ako. Makakapagbihis na rin ako para umuwi. Kapwa kami nasa sala. Tumunog ang phone ko. Nabasa ko ang pangalan ng inay sa screen. Hello, Nay. Wala ako narinig at putol-putol. Talagang nasira na ang speaker ng papitsugan kong phone. Nag-alala na siguro si inay dahil natagalan ako ng uwi. Nay, hindi ko kayo marinig. Sira po tong phone ko. Huwag kang mag-alala, papauwi na ako. Inoff ko na ang phone. Bumaling ako kay Senyorito Calix. Nasa kasalukuyan, nag-scroll sa phone ito. Senyorito, uuwi na po ako. Sinilya pa nitong arasan na kabitin sa pader. Let me send you home. Mungkahin nitong agad tumayo. Wag na po, nakakahiya na, Senyorito. Ihahatid na kita, wag matigas ang ulo. Nauna na tong humakbang papalabas. Hindi ako kumontra dito at tahimik na sumunod. Binaybay namin ang pasilyo pero lumagpas na kami sa elevator.
Let's take the stairs, si Senyorito Calix. Po? Kaya ko na, Senyorito. Nagawa ko nga kanina nang bumili ako ng lulutuin eh. Busog na busog ka, baka masuka ka. Pilit nito. Tara na. Nakangusong sumunod ako dito. Naku naman, sa sobrang daming baitang ang daraanan namin, narating namin ang baba na halos namamanhid ang binti ko. Ito naman ay parang wala lang dahil siguro nga isa na ito sa workout. Ano bang nasa utak ng amo kong to? Di ko talaga mahulaan. Nilisan namin ang kondo at inihatid ako sa amin. Senyorito, dyan na lang po ako sa kanto, sabi ko. Kailangan ko pang baybay ng eskinita upang marating ang bahay namin. Nagpreno naman kaagad ito. Tinanggal ko ang seatbelt at saka bumaba. Salamat, senyorito. Tumango lang ito at saka ko iniwan ng amo. Nakasunod tanaw si Calix sa kanyang maid na pumasok sa makitid na daanan. Hindi niya maintindihan ang sarili pero gusto pa niyang makasama ang maid niya. Sadyang naghahagdan pa sila kanina. Desra is unpredictable. Hindi niya alam kung ano ang susunod nitong gagawin. Namamangha siya sa dalaga at di na normal ang pinagagawa niya. He went to her school unplanned. He brought her to his condo again unplanned. He fired Lorna without a valid reason. Parang kailangan niya nang sumaglit sa psychiatrist niya. Nababaliw na ata siya eh. Sunod-sunod na pakawala ng mabigat na hininga ang ginawa ni Calix tsaka nilisan ng lugar. Pawisan ng buong katawan na nagising si Calix mula sa kanyang malalim na pagkakaidlip. Muli na naman siyang dinalon ng kanyang masalimuot na nakaraan. It happened almost every night. Marahas siyang bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Napahilama siya sa kanyang mukha habang pinakikiramdaman ang sarili. Sanhi na madilim na nakaraan, hindi magawa ni Calix na matulog na di nakabukas ang ilaw. Pakiramdam niya pag madilim ang paligid niya, lalamunin siya na nakakatakot at madilim na kawalan. Aatakin siya ng panik na tila baga hindi siya makahinga. Pakiramdam niya nakakasuffocate ang dilim. He is afraid of the dark. Nang mahimasmasan ng binata, nagtungo siya sa banyo upang doon ibabad ang sarili sa ilalim bundot siya. Doon na malagi binata hanggang sa nag-umaga. Ang tunog ng cellphone ko ang nagpagising sa akin mula sa mahimbing na pagkakatulog. Pupungas-pungas na kinapa ko yon. 5:00 pa naman ng umaga. Ang agang may tumawag sa messaging app. Hindi ko pa na-off ang data ko kagabi dahil sa kapaguran. Walang Joel. Wala na. Ubos na ang MB ko. Mabutit hindi pa nag-expire ang data ko at makakapag-surf pa ako ng social media. Di ko alam ang password ng wifi ng kapitbahay. Makigamit sana ako. Sobrang damot. Nabasa ko ang pangalan ng Senyorito Calix sa screen. Napanguso ako dahil kapag sasagutin ko to hindi kami magkakarinigan. Sigurado na papagalitan na naman ako. Dali akong nag-chat. Me, Senyorito, no call. Tangang amo. You stupid. Why? Me. Sira ang speaker ng phone ko eh. Ang sadya niyo po? Mamaya pa ako pupunta dyan. Tangang amo. I'm gonna ask if your wound is okay. Me. Okay na po. Tangang amo. Don't overthink that I'm worried or whatever. Ayoko lang uma-absent ka at di ka makakapaglinis. That's all. Me. Okay. Tangang amo. Anong okay? Palagaw kong sinasabi ng stupid, tapos ito ang mas stupid. Simpleng okay, hindi pa maintindihan. Me. Naiintindihan ko po. Tangang amo. Good. Make sure to clean the condo later. Napabuntong hiningang nilapag ko na lang ang pipitsugin kong Android, tsaka naghanda para magtungo sa kondo ni Senyorito Calix. 10:00 ng umaga pa naman ang klase ko mamaya. 8:00 dapat nandun ako. 1.5 oras ang kailangan ko para matapos ang trabaho ko doon. Ako na lang mag-isang naiwan sa bahay dahil kanina pang madaling araw si inay sumakay sa palengke. Suot ang oversized t-shirt na abuhin at maong na high-waist short, pinaresan ko ng puting sneakers. Ito na lang din ang isusuot ko sa halip na school shoes dahil nasira kahapon. Ayoko din namang isuot ang bigay na senyorito, sobrang elegante. Tinago ko na lang sa boat at baka mabiktima pa ng adik sa labas. Siguradong mapapagalitan ako ng paaralan nito. Sinilid ko ang school uniform ko sa isang paper bag, tsaka nagtuloy-tuloy na lumabas. Nagmamadali, binaybay ko ang eskinita. Narating ko ang condominium, 7:30. Nagmamadaling pinakita ko ang gate pass sa receptionist. Nagtuloy-tuloy na ako nagtungo ng elevator at talaga,
Uminom pa talaga ako ng Bonamine para sa elevator ride. Diyos por santo. Nakahinga ako ng maluwag nang nasa harap na ako ng pinto ng kondo ni Senyorito Calix na walang nangyaring karumaldumal. Ako ang nagwagi. Madalian kong pinindot ang passcode na binigay na Senyorito sa akin kahapon. Agad din naman nagbukas iyon. Tahimik ang buong kondo. Diretso akong pumasok, kaya tinulak ko at nakaalis na ang amo ko. Nailakbay ng mga mata sa silid. Napakametikuloso nito. Nakaayos ang higaan tapos nakatupi ang damit na sinuot nito kagabi. Hindi ko kinuha ang maduming pajama nito. Nagtungo pa ako sa laundry room nang mahagip nang paningin ko ang isang box na nasa ibabaw ng mesa. Katabi nito ang mamahaling latest iPhone ng amo ko. Baka iniwan ito, pero may nakita akong note na nakasulat doon. I use the phone so that I can reach you whenever I need you. May note din sa box. Wear this for your school. Binuksan ko ang box. May laman iyon na bagong leather black shoes na hindi masyadong kataasan ang takong. Tuloy wala sa oras na napangiti ako. Ninalungkat ko ang sapatos pero may note na naman sa loob. Stupid. Salary deduction ng sapatos? Napasimangot ako pero napangiti na rin. Hindi ko alam pero magaan ang loob ko sa amo ko. Kahit na ba mayabang to, may pan-note-note pang nalalaman. Muli kong ibinalik ang gamit. Nagtungo ko sa laundry nang may nag-note na naman sa pinto ng ref. You can eat whatever you want, it's free. Binuksan ko ang ref at may laman na doon na maraming packs ng hotdogs, karne at kung ano-ano pa. Nakangiting sinimulan ko ang trabaho hanggang sa natapos ako. Suot ko ang bago kong sapatos at ang uniforme ko. Dire-diretso ako sa paaralan nang tumunog ang cellphone na iniwan nito. Natapos ka na ba? Boses ng amo ko sa kabilang linya. Tanging numero lamang nito ang nasa contacts ng cellphone na iniwan nito. Opo, senyorito, papaalis na ako. Di pa ako natapos ay ini-off na nito. Ang bastos. Akma akong papalabas ng kinapakong switch ng ilaw na may nakadikit doon na note ulit. Keep all the lights on. Tapos may angry emoji. Nakangusong iniwan kong nakabukas lahat ng ilaw, tsaka lumabas na ako ng kondo, nilisa ng lugar. Panay sulyap ni Calix sa mamahalin niyang relo sa braso. Kanina pa siya nababagot at gustong umuwi sa kondo. Isang katok sa pinto ang umalingaw-ngaw sa kanyang opisina. Niluwado ng kanyang assistant na si Chan. Boss! Nababagot na hinarap niya ang assistant. Boss! May appointment ka mamaya around 1 p.m. kay Mr. Jonathan, then 2:30 kay Mr. Marco. Tumango lang siya. Yun lang at lumabas na sa Chan. Dinukot niya ang business phone niya. Yun na muna ang gagamitin niya upang matawagan ang maid niya. He hissed upon realizing what he was thinking. Why does he need to call her? Is she that important? Nasisiraan na talaga siya ng bait. Oh well, kailangan naman talaga niyang tawagan ng maid niya dahil nagtatrabaho to sa kanya. Yes, yun. Tama. Binawi niyang nasa isipan. Binuksan niyang cellphone saka nagtipa doon. Did you eat? Sobrang lakas ng mura niya na halos madurog ang cellphone sa pagpindot niya ng backspace. Kailangan na siguro niyang magpa-check up. Di na talaga normal ang pinagkakagawa niya nang dahil sa tanga niyang maid. Ngayon lamang niya napagtanto ang ginawa niya. Sobrang pinamulahan siya na maalala mga note na iniwan niya sa kondo. Jesus! Nagpadama siya ng sariling noo. Sinigurado niyang wala ba talaga siyang lagnat? He is in the normal state. Bakit ba niya ginawa yun? What's with that woman that made him restless? Made him do something strange?